The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome, in cooperation with the Manila Times. It aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. Today, meron tayong matututunan, no? Isang taong pwede magsabi sa atin na nothing is impossible because he did the impossible, no? In other words, kumbaga may sipag, may tiyaga. But again, tignan mo itong isang young entrepreneur who really climbed and still climbing, okay, the ladders of success. So without further ado, let's introduce Engineer Mark Rolla. Good Sunday morning to you or afternoon. Mukhang maulap dyan ngayon. Yes, sir. Magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Lalo na sa inyo po, Sir Butch, at sa inyong mga tagasunod. Yeah, right. Mark, ikwento mo sa amin paano ka nagsimula nung ikaw ay isang estudyante at paano mo na-discover ba ang iyong road to success? Yan. Kwento mo nga. Yeah, actually, Sir Butch, during my college days at Technological University of the Philippines, nagne-negosyo na ako eh. Yung negosyo ko dito, sir, is ako yung nagagawa ng mga plates, drawings ng mga classmate ko. Kasi yung mga classmate ko before, sila ay nasa computer shop, naglalaro. At ako yung gumagawa ng mga plates nila. And then, parang doon ko na rin, sir, nakita, sir, na ito na yung tatahakin ko. So why not be serious about it? Okay. So, bakit mo naisipan yun? Bakit naging seryoso ka masyado sa pagtahak mo ng iyong success, Mark? Ano nagpo-propel sa iyo? Ano yung nagbigay udyok sa iyo ba? Of course, sir, one of the motivations ng buhay, sir, is yung galing kami sa hirap. And yung parents ko, sir, my father is a jeepney driver and my mother is a plain housewife. And at the very young age, sir, actually, nagtatrabaho na kami sa talyer before. Although talyer namin, pero at the age of 7, nagtatrabaho na po kami. So, at early age, sir, marunong na kaming kumita ng pera. Okay, so And talagang... we know the value. Oo, so talagang minulat na kayo ng magulang mo, no? Kung paano ang value ng pagkita ng pera, hindi lang gastos ng gastos, di ba? So, ikaw ay nagtapos sa Technological Institute of the Philippines, TIP. Tama ba? TUP po, sir, Technological University of the Philippines. Iba na ba yung Technological Institute at Technological, ano yun? University, sir. TUP is a public university, sir, state university, while TIP is a private university. Okay, so ayan, nagkakamali-mali tayo dyan, no? But again, ano bang kursong kinuha mo sa TUP? Actually, sir, I took 2 courses at TUP, Bachelor of Mechanical Engineering Technology and Bachelor of Arts in Industrial Management. Ba't ka nakaisip na kumuha ng dalawa? Naging, kumbaga, 2-in-1 ang ginawa mo. Bakit mo ginawa? Mukhang masyadong seryoso ka nung araw sa estudyante, ha? Talagang, Mark, ha? Actually, sir, kasi ang ganda lang po kasi nung program that time ng TUP. During my 3-year course, yung Bachelor of Technology, major in Mechanical Engineering Technology, pwede kang, may 3 branches pa na pwede kang i-pursue after that. That is BS Mechanical Engineering, and then Bachelor of Arts in Industrial Management, and then teaching po. So sa engineering po kasi hindi ko na siya pinursu kasi another 3 years.
So dun po ako sa management, which is 2 years na lang po. Since mahirap po talaga para sa amin that time yung kumuha ng pang-enroll. Kasi that time po may bayad pa po ang mga state university. Okay. So okay, nagtapos ka ngayon. Okay. So ano naging unang mong trabaho nung ikaw ay nag-graduate, Mark? Actually, sir, nagtrabaho ako sa Pag-ibig under agency. So Aha. nakita ko dun, sir, na napakahirap. At during that time, 12,000 ang sahod ko, may family na ako noon. Parang as in talagang kulang na kulang talaga, sir. So nag-isip ako ng way paano ako makakadagdag ng income so that I can Mhm. support my family. So dito na nga pumasok, sir, yung pagkakaroon ko ng aluminum and glass na negosyo. Dito yung simula, sir, ng business journey ko, sir. So, aluminum and glass. Okay. So, yan ang Yes, sir. pinagsimulan mo. In other words, nakatikim ka magtrabaho, pero yung kinukulang o kinakapos yung sweldo, so you moved on. Paano mo naman na-discover itong aluminum and glass? Ano ang nakita mong beauty ng aluminum and glass? Kasi, sir, dito, sir, sa aluminum and glass before, nang nagsisimula pa lang ako, wala pang masyadong competition. So during that time, 50% down payment. I mind you, sir, wala po akong capital during that time nung nagsimula ako magnegosyo. So Ah, 50% down payment, 50% upon finish na nung buong project. Wherein pag during that time, yung 50% na yun, sir, sapat na for all the materials and for all the labor, sir. So yung 50%, kita mo na yun, sir. mhm. Teka, maganda yung sinabi mo, wala kang puhunan eh. Paano yun? Ang sinasabi nila, laging may puhunan. But ikaw naman walang puhunan. Nagsimula ka ng negosyo. Explain mo nga yun. Paano, liwanagin mo nga sa amin at yung mga viewers. Actually, sir, siguro masasabi kong puhunan doon, sir, is lakas ng loob at saka, sir, yung pakikipagkapwa at saka yung networking, sir. Kasi financial, sir, wala talaga akong financial capacity to start a business. So, yung una kong project, sir, actually is my alma mater, my university, na nagtiwala sa Ah, akin na maghanap ng isang bulletin board na aluminum and glass. And during that time, sir, kinausap ko yung isang worker. Sabi ko, sir, maganda ba ang kita dyan sa aluminum and glass? Sabi niya, sir, yes, 50-50 to, 50% lang, kompleto na lahat. So ginawa ko, sir, pinartner ko siya, sir. May project ako, may tao ako. So kinombine ko, nagkaroon ako, sir, ng down payment na natapos ko yung project. So nakita ko, sir, yung opportunity na hindi mo talaga kailangan ng pera to start a business. You need clients and you need workers. Yung dalawang po, yun ang pinakamalagang element ng pagnenegosyo, sir. so mula sa bulletin board ng iyong alma mater ay nagkaroon ka na ng lakas ng loob magkaroon ng aluminum and glass. So yan ba ay naging continue or another stepping journey ito? Yes, sir. Actually, nag-continue to for 3 years before I move on to a bigger responsibility, which is the general construction, sir. Malaki-laki yung tinalon mo na yun, ha? Mukhang aluminum and glass, Mark. Bakit mo naman naisipan agad tumalon agad sa general construction? Ano ba ang nakita mo namang gap doon Kasi, sa sir, negosyo mo? during that time, sir, yung sa aluminum and glass, lagi kaming last na pumapasok. So, naisip ko, laging pag nagtatanong ako, awarded na agad, sir. So sabi nila, pumasok ka conceptual phase pa lang para at least during the bidding, nandun ka na, nakaposition na yung products mo. Makakapasok ka, hindi yung tapos na, wala ka na talagang maaabutan. So ganun, sir, yung ginawa ko, naghanap ako ng mga tao na makakasama ko, sir, yung mga eksperyensado na talaga sa construction, and then we start from there, sir. Aba, gano'n naman ha. So, ano naging project ngayon? Ano ba pangalan ng company mo na ngayon? Yan. Ang company ko po ngayon ay Bridge Construction Inc. We started incorporated by January 5, 2017. Alright. So, nasaan na ngayon yung Metro, medyo hindi ko narinig yung pangalan ng company, Mark. Metro Goldrich Construction Inc. Okay, Metro Gold Rich. Okay, so ganong Yes, ka-rich sir. na ngayon ang Metro Gold Rich?
Ganong kalaki na? Ano mga projects na hinahawakan nyo? Mukhang hindi na ata nyo hinahawakan yung glass and aluminum, Mark. Yes, sir. Medyo nag-ano na kami, sir, sa glass and aluminum. So, ang mga ginagawa namin projects ngayon, more on industrial and commercial buildings po. So, yung mga manufacturing, mga ganyan, steel deck parking, yung mga multi-level parkings, yun po yung mga ginagawa namin, sir. Alright. So, paano ka naman nakahanap ng mga kliyente yan? Siguro, isang magandang point dito, Mark, yung paano ka nakahanap agad ng kliyente for your construction, Metro Goldrich. Actually, sir, more on network, sir, yung naging mga client ko. Kasi nga, sir, sa construction, sir, hindi na talaga yan actually bidding. More on negotiated na lang kasi yan, sir. As long as yung network mo talaga, sir, kilala ka na maayos gumawa, magaling yung gawa mo, at Mhm. competent ka, sir. So, yun, sir, may mga foreign clients ako, sir, na naging kaibigan. Sila yung nagbibigay sa akin, sir, ng projects. So like mga big projects na nagawa mo na over ilang years na yung Metro Goldrich? So, 2017 kami, sir, nag-start. 7 years na kami, sir, running. So, current project ko po, sir, right now is the new Senate building. Yung bagong Senado natin, sir, na tinatayo sa Taguig. Wow, is that wow, ang ganda naman. Mukhang maganda yung project naman na ginawa mo agad, ha? The new Senate in Taguig. So Yes, sir. oo. So paano yung Pero ano, yung fireproofing lang yeah, po kami doon. fireproofing. Pero ano yung project Fireproofing, talaga? yes po, Ano sir. yung project na talagang nagawa mo from ground? Yung kayong 100% kayong construction. Yung architectural po natin, sir, ng North Gypsum Board sa Kalaka. Although under kami, sir, ng isang foreign GenCon, Oo. so kami gumawa ng mga buildings nila, sir. Yung mga offices nila, 5 offices on site. Wow. So, ilang tao minamanage mo ngayon, Mark, sa iyong kumpanya? Ang regular ko po ngayon is nasa 5, pero ang workers ko po, sir, nagre-range from 100 to 150 po pag may project. Aba, maganda yung ginagawa mo. So anyway, Mark, ano ang mga kikita mo ngayong lessons na pwede mo ibigay doon sa mga kagaya mo? Halimbawa, mga nanonood sa atin ay magka-graduate, kagaya ng mga, siguro yung mga magka-graduate sa TUP o yung mga magka-graduate na o yung naghahanap na gusto ko rin gayahin si Mark, lakas ang loob. Ano ba yung pwede mong ibigay ng mga tips? Okay? Actually, sir, yung number 1 natin, sir, is yung commitment, sir. Kasi once na nakakommit tayo, regardless kung ano yung maging problema, dapat matupad natin yung commitment natin. Kasi kung wala tayong commitment, wala tayong negosyo. Pangalawa, sir, yung pakikisama or yung networking natin, sir. Napakahalaga niyan, sir. Lalong-lalo na yung sinasabi nila na don't burn bridges. Kasi Oo. hindi mo alam kung kailan mo ulit sila makikita or kung kailan kanila matutulungan. Which is Mm. nangyari din talaga sa akin, sir. Na yung mga long-time friends ko na hindi ko na nakita way back a decade na, sila ngayon yung tumutulong sa akin, sir, magka-project. Aba, yan So, ang yun, sir. importante doon, ha? Oo. Opo, pangatlo, sir, yung sumali sa mga organization like PCCIQC, Mm. ICSB. Yun, Mm. sir, malaki ang maitutulong ng mga organization na ito para sa pag-boost ng iyong company, sir. Lalong-lalo na sa pag-boost ng iyong network, sir. Aha. So tama 'yun, ha. Tama yung sinabi mo. You cannot be isolated, 'di ba? Para sinasabi mo 'yun, 'di ba? Para sinabi mo Yes, sir. si Mark ay may-ari ng Metro Goldrich pero isolated siya. Paano kung makakahanap ng negosyo, hindi ba? So ang Yes, karakter ay sir. talagang yan ay isang puhunan mo siguro, no, Mark? Dahil you seem to be everywhere, you Yes seem to po. be recognized with a lot of people, ha? Pag sinabi mong si Mark Rolla, si engineer, di ba? Parang ang ganda ng ano. So, but in terms of puhunan, yan. Paano naman yun? Sinabi Yes ni po. Mark, nagsimula siya ng walang puhunan. Ano naman kaya may advice ni Mark dito? Ayun, sir, isa din po yung pagkakaroon ng walang puhunan, sir. Actually, isa yan sa mga challenges. Pero once, sir, yung character mo, kilala ng tao na itong taong to, maaasahan,
panigurado sir, may maa-attract at may maa-attract sa yung mga investors na willing mag-invest sa iyo dahil kilala ka nila, kilala nila yung gawa mo, and also kilala nila yung pagkatao mo na honest ka at hindi mo sila lolokohin. Yun ang importante doon, no? Kasi right now, hindi ba, meron tayong mga nababalita, mga contractor, binibitin yung mga kliyente, di ba? Or meron diyang architect na Yes sir. ano ba yun, nangyari doon sa isang balita na binitin niya yung kliyente, kawawa naman, no? So I think really the bottom line is credibility, di ba, Mark? And again, joining Yes po, also sir. associations is very, very important, no? To Yes join po sir. Oo. Ano ba yung mga guideline mo pagpili ng association? Kasi sa dami namin, marami tayong associations, no? Ano ba yung mga guideline o tips Yes na po. pwede mong gawin? Actually sir, naging batayan ko lang naman sa pagpili ng organization kasi dalawa lang naman po ang organization ko sir, yung International Council for Small Businesses which is ICSB and PCCIQC. So sir, yung naging common lang dun sir is tutulungan ka nilang mag-grow, hindi lang dahil sa business mo kundi sa personality mo sir. Yung as a whole sir, yung pagtulong nila sa'yo, hindi lang dahil member ka, magbabayad ka ng fees, hindi lang ganun sir, hindi natatapos doon. Yung growth talagang ibibigay nila sa'yo sir. It's up to you na lang kung kukunin mo at gagawan mo ng, ng move para matupad mo yung gusto mo sir with the help of them sir. Exactly, no? Hindi yung okay, member ka nga pero wala ka naman nakukuha benepisyo or kumbaga sosyalan lang ng sosyalan pero hindi ka naman nag-grow sa negosyo, di ba? Yes. Synergism tawag na natin doon. Yes sir. So anyway, ano na mga plano Yes, sir. ano na plano ng Metro Gold Rich, Mark, this 2024? Ano yung mga hangarin mo na gusto mo nang matupad tong taon na ito? Actually sir, right now sir, we're pushing for green building material sir. Kasi hindi lang naman po tayo yung basta magkaroon ng projects or what. Kasi sir, right now, ramdam naman natin yung init, di ba po? Sobrang init ngayon. So we're pushing for a more green building materials na makakatulong sa environment po natin sir. Yun pong main goal natin. Kaya lahat po ng pinupush nating product ngayon, lahat po green building materials sir. Oh, so dapat nakikibagay na rin tayo dito sa ating nangyayari sa environment natin, di ba? Plus the fact na yung green Yes, building ang sinasabi nila, no, rather than masyado magkukonsumo ng mga iba-ibang materials, di ba? So Mark, hindi na kita pipigilin dahil alam ko linggo ngayon at ikaw ay nandiyan sa iyong pinapatayong rest house sa Tagaytay at again mabuhay ka at isang example ka ng mga tao na kung may hangarin matutupad, di ba, Mark? Yes sir, maraming salamat po. Actually, sa mga taong katulad nyo po, kaya po maraming maliliit na negosyante na nagtatagumpay po sir sa tulong po ninyo. Malaking impact po ang tulong nyo sir Boots. So gumagawa lang tayo ng ating role sa community, ika nga, di ba? To make a better world, yan ang sabi nila. So sige Mark, regards to the family and have a great Sunday and more power to Metro Gold Rich. Isa kang dakilang member ng mga association na sinabi mo. Okay? Thank you, Mark. Thank you sir, thank you sa lahat. Bye-bye. Thank you. Bye.